Zurich, Switzerland, December 2019. Ang mga siyentipiko na sina Yaniv Ehrlich at Robert Grass ay nag-anunsyo ng isang hindi kapanipaniwalang teknolohikal na tagumpay. Ito ay bagay na may anyo ng isang maliit na plastic na kuneho. Ang tila makamundong bagay na ito ay nagtatago ng isang hindi kapanipaniwalang lihim. Tulad ng isang buhay na nilalang, ang kunehong ito ay may sariling DNA. Pero paano? Sa pamamagitan ng pagbibigkis ng mga molecules ng biological DNA na may positive charge particles ng protective silica, nagawa ni Ehrlich at Grass na lumikha ng pinakaunang synthetic DNA sa buong mundo. Bagamat medyo marupok ang isang biological DNA, ang synthetic DNA na ito ay maaaring tumagal ng ilang taon. Sa kaso ng kuneho, ini-encode ng mga scientists ang mga digital na file na ginamit upang lumikha ng 3D print na bagay sa plastic. Sa kahit isang maliit na snippet, maaari nilang i-decode ang impormasyon sa loob at mag-print ng bagong kopya ng kuneho na magdadala ng parehong synthetic DNA. Ang dahilan kung bakit partikular na makabuluhan ang tagumpay na ito ay ang katotohanan na meron itong kakayahang mag-store ng napakalaking bilang ng data. Ang mga digital na computer na meron tayo sa ating mga cellphone at saan man sa ating mundo ngayon ay pumapatungo sa isang digital na impormasyon. Ito ay mga 0101 at ganoon ito gumagawa ng mga kalkulasyon. Ngayon ang inang kalikasan ay mas sopistikado. Sa isang molecules ng DNA, nagko-compute ang inang kalikasan sa base 4. Ito ay ATCG sa halip na 010101. At maaari talaga tayong mag-compute sa pamamagitan ng pag-hijack sa base 4 mechanism na ginawa ng inang kalikasan at ilagay ang ating programming sa ATCG. Sinasabi ng mga eksperto na kapag ang discarding ito ay pinalaki, ang napakalaking bilang ng data ay maaaring maimbak sa anumang bagay, makuha at kopyahin ito marahil magpakailanman. Ito ay mahusay na mga alternatibo ng pag-store ng data dahil hindi nila kailangan ng anumang enerhiya para sa pag-iimbak. Maaari itong ilagay sa isang istante at doon ay hindi ito mabubulok. Sa sandaling aktwal mong na-encode ang data sa DNA, napakadali nitong gayahin at paramihin. Kaya maaari kang maglagay ng petabytes of data sa isang droplet ng DNA pagkatapos ay gumawa ng 1 bilyong kopya nito ng sobrang cheap. At kung meron kang diskarte sa redundancy, magandang bagay ang maraming kopya. Napaka-compact din ng DNA. Ang laki ng espasyong kailangan para iimbak ang Wikipedia ay ilang patak lang ng likido. At ang mga iyon ay maaaring i-embed lang sa tela o papel at halos walang espasyo. Bagamat ang pag-iimbak ng data ng DNA ay nasa simula pa lamang, naniniwala ang mga ancient astronaut theorists na nagpapakita ito ng isang nakakaintrigang posibilidad. Posible ba na maraming mga out-of-place na artifact na natuklasan sa buong mundo ang may higit na maibibigay kaysa sa maipapakita? Maaaring naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa anumang naiwan ng mga nagdaang sibilisasyon. Maraming mga likas na materyales na mayroon at maaaring maglaman ng mga impormasyon ngayon. Mga kristal, iba't ibang uri ng mga bato, maging ang mga buhay na organismo. Kaya't posible bang ang mga extraterrestrial ay naglagay ng sinaunang sagradong kaalaman, isang uri ng material na kung makuha natin ang mga impormasyong ito, maaaring mayroong maraming impormasyon na nakahanda, naghihintay na ating matuklasan?